Maniniwala ba kayo na first time niya na nagbike sa highway? Siya si Addie and she's 17 years old. On this vlog, share ko kung paano ko siya tinuruan magbike sa kalsada. Magbibigay din ako ng mga tips or payo paano natin sila magagabayan habang nasa highway tayo or kapag maraming sasakyan sa paligid nila. Hopefully makatulong sa inyo yung video na to kapag gusto nyo magbike kasama yung mga kaibigan nyo at pamilya nyo. So tara, panoorin natin ang buo yung video. Okay, so palabas kami ng highway dito and lagi ko sinasabi sa kanila na kapag tatawid kayo, mas okay na bumaba sa bisikleta, akayin na lang yung bike. I think that's the safer way para sa mga beginner. So maswerte kami dito sa San Fernando, merong mahabang bike lane kung saan kami nakatira. At kung makikita nyo ang gamit ko is yung mountain bike. Meron tayong vlog na ginawa dyan, click nyo na lang yung link sa taas kung gusto makita. Kasi mas madaling kontrolin yung mountain bike, lalo na medyo ginagabayan ko siya or sinasabayan ko siya. Dito nasa bike lane kami pero pinapauna ko siya kasi hindi maiwasan na maraming motor na mabibilis na pumapasok pa rin sa bike lane. And kung mapapansin nyo, medyo hindi pa siya ganun ka-confident na magbike sa kalye kasi medyo maingay din nung time na yan. Pero isa sa mga tip na mapabigay ko sa inyo is piliin niyo yung oras at araw na wala masyadong sasakyan. Katulad nung time na to, this is Sunday. I think this Palm Sunday nito, kaya mas less yung mga bumabiyahe at mas less yung mga sasakyan. So iwasan nyo yung mga busy na oras katulad sa umaga ng weekdays, no? So dito sa mga taga Pampanga, alam nila itong lugar na to, papunta na kami sa Friendship Road nito, papuntang Clark. Doon kami dumaan kasi ang plano namin ngayong araw na to is mag-ride lang papunta sa Clark. Nilagyan ko rin siya ng taillight. Kung nakikita nyo, yung Magin L308, may vlog din tayo tungkol dyan. So para lang extra safety lang, mas kita siya ng mga sasakyan habang nagbabike siya. So most of the time, ganito yung ginagawa namin. Nasa likodan lang niya ako. Sabi ko sa kanya, dire-diretso lang, iwasan mo magpa-gewang-gewang sa kalsada. Pero most of the time, yung mga sasakyan sa likod, kahit anong sasakyan pa, hinaharangan ko. Para hindi siya dikitan, kasi baka kabahan siya, sumagi siya sa sasakyan. So I think that's one of the tip na makukuha nyo dito is ganyan kayo mag-ride. Kapag may baguhan, huwag nyo ilagay sa likod. Lagay nyo sa harapan nyo para nakikita nyo siya. And mapoprotektahan nyo rin siya sa mga sasakyan na manggagaling sa likuran. So ngayon nandito na tayo sa Friendship Highway. Dito yan, papunta na ng Angeles, Pampanga yan. And after yan, dire-diretso papuntang Clark. So kung makikita nyo, medyo confident na siya sa pagbabike dyan dahil maluwag din naman yung daanan and maganda yung kalsada. So tuloy-tuloy lang and steady lang naman yung pagpadyak niya. Sa dulo niyan merong intersection and ganito yung ginawa namin kapag intersection. Ako mauna. Oo, dahan-dahan lang. Una ka, una ka. Diyan ka lang, keep right. So pag intersection, ako yung nauuna and sinusundan niya ako. So buti na lang, konti na lang talaga yung sasakyan ng araw na to dahil mahihirapan kami kapag masyadong maraming sasakyan. Ang gagawin ko siguro pag maraming sasakyan is bababa kami sa bisikleta at maglalakad kami kapag may intersection. Pero since manageable naman nung araw na to yung mga sasakyan, sinusundan lang niya ako. Nakakasunod naman siya. So dito dire-diretso lang kami. Ayan, medyo marabibilis yung mga sasakyan dito sa Friendship Highway. Pero sabi ko nga, steady lang siya and huwag siyang kabahan. And isa pang payo ko mabibigay sa inyo, huwag niyong kakalimutan silang pagpahingahin. Kasi huwag niyong iisipin na katulad nyo na hindi sila napapagod. Lalo na kung baguhan pa lang sila, maaring hindi lang namamalayan na papagod na sila or kailangan lang uminom ng tubig. Katulad dito, niremind ko siya na uminom muna ng tubig. Pahinga di. Stop ka muna. Stop ka muna. Oh, dito ka na uminom para hindi ka mahirapan. Dito dire-diretso lang ulit kami
Buti meron na rin kaprasong bike lane, pero kung makikita nyo, napakabilis ng motor na yun, no? I believe overspeeding siya para sa highway na to, pero ganyan talaga yung ibang mga motorista, walang pakialam sa mga ibang tao sa paligid nila. But anyway, meron na namang isa pang intersection dito. Ang ginawa ko, ako ulit yung nauna, and ganito yung ginawa niya, sinundan lang niya ako. So dahan-dahan lang kami, and by this time alam niya na after ng intersection, siya na ulit ang mauuna. So ayan, lumampas na siya sa akin, and sabi ko sa kanya laging magdadahan-dahan pa rin siya kahit nasa bike lane kami para mas kita niya yung mga sasakyan sa paligid niya. Mas mabilis siya makakapag-react. Ganoon talaga pa nag-uumpisa, I think mas okay kung dahan-dahan lang talaga. Dahan-dahan lang. Kung makikita nyo dito, kahit nasa bike lane na, marami pa rin nagpa-park doon sa mismong bike lane. Kahit naman maraming empty na parking space sana. Well, I think dito sa atin sa Pilipinas, wala namang manghuhuli sa kanila, kaya ginagawa pa rin nila. Pero katulad nga yan, nakita nyo, kailangan niyang iwasan and kailangan pa niyang gumit na halo sa highway para lang makaiwas sa mga nakaparada dito sa bike lane. Okay na sana na may bike lane, pero ganyan talaga ang katotohanan dito sa atin sa Pilipinas na hindi pa rin sumusunod sa rules yung ibang tao. And dito sa part na to, especially sa may 7-Eleven dyan, merong grupo ng mga nagiinuman na ginawang parking space nila yung pinaka-bike lane. So ayan, kailangan niya iwasan, and yan, malapit na kami sa gate ng Clark niyan. Sundan mo ako diya. Dahan-dahan lang. Maglalaro tayo. Dumare-diretso lang kami dyan at konti na lang nasa loob na kami ng Clark. Ayan. Ito yung pinaka-Clark Air Base. So maswerte kami na nakatira malapit dito. I think by this time around 17 kilometers na siguro kami. So yan na yung pinakamalayong ride niya. Pero yan, mas ginanahan siya kasi maganda naman yung view dito sa loob ng Clark. At mas safe yung mga bike lane kasi protected sila sa mga sasakyan. So dito may konti kaming off-road or humuwalay kami sa bike lane, pero safe dito kasi puro bisikleta lang talagang dumadaan dito. Ako na, tatawid. Ako na. Tigil na. Stop. Stop. Go, go, go. Okay. Left ka. So dito tinanong ko kung gusto pa niyang umahon or gusto niya umakyat ng Aqua Planet. Sabi naman niya para daw masulit yung pagbabike niya dito sa Clark, umahon na daw kami. So kumaliwa kami dito papunta sa Fontana. Ito yung may Midori na hotel. So dito intersection ulit. Ako yung nauna and then siya na ulit. So dito dire-diretso lang to na ahon between 2 to 3% gradient. So medyo first time niya rin aahon ng ganong kataas. So binigyan ko siya ng tips kung paano niya maaahon to. And so far sobrang okay nung ginawa niya. Kung makikita niyo pagdating namin dito sa may Fontana, medyo tinutulak-tulak niya na yung bike. Parang gusto niya pa niyang bilisan pero medyo ramdam niya na yung ahon dyan. So tinuturuan ko siyang umahon ngayon. May konting lesson about sa ahon. Gusto mong pahinga? Pahinga mo. Pwede na mag-clip. So dito palusong na kami, no? Galing na kami ng Aqua Planet niyan and nakapagpahinga na rin kami ng konti. And I think sobrang naman na-enjoy niya. Dito tinuturuan ko siya kung paano lumusong kasi medyo delikado din yung lusong, no? Baka masobrahan ng bilis, hindi niya makontrol. So lagi ko lang siya nire-remind na magdahan-dahan lang
And sabay yung ganyan gamitin yung preno ng harap at likod. Huwag niyang hahayaan bumili siya ng sobrang bilis na hindi niya makontrol. Mamreno na kaagad siya bago pa siya bumilis. So, na-enjoy naman niya to kasi actually napakaganda nung ginawa niya, dahan-dahan lang talaga. And tuloy-tuloy lang kami pababa. Hindi niya rin hinayaan na sumobra yung bilis niya. Actually, nadaanan kami dito ni Cap Jan. Nagte-training sila kasama yung isa sa mga estudyante niya siguro sa Pampanga Tri Academy. So kung di nyo pa napapanood yung video ko with Cap Jan, meron akong video ginawa kasama siya. Click na rin link sa taas. Doon ginagamit yung harapan, yung malaki. Pag gusto pang bumilis. Yung kabila. Todo nandito na cambio. Tinatanong niya ako dito kung paano daw bibilis pa. Bakit pag pumapadyak siya, wala na siya nararamdaman. So actually, kailangan niya kumambyo pa. So, pero hindi pa sa ngayon yun. Siguro sa mother time or pag nakailang balik na kami or nakailang lusong na kami. So dito nag-enjoy ako na i-share sa kanya yung kung ano yung gusto kong ginagawa, yung pagbibisikleta. And I'm glad na nagustuhan din naman niya. And yun din yung reason bakit sinashare ko sa inyo itong video na to para mas marami pa maka-appreciate at maka-enjoy ng pagbibisikleta. So dito pauwi na kami, dire-diretso na kami niyan papunta sa bahay, may bike lane pa rin. Medyo napagod siya dahil naka 40 plus kilometers kami, pero all in all enjoy naman. I hope nag-enjoy din kayo sa video na to and may mga natutunan kayo. And sana i-share nyo rin yung passion nyo sa pagbibisikleta sa mga ibang tao kahit yung mga baguhan pa. Para mas dumami pa yung nagbibisikleta, mas magiging mabuti to para sa atin. Dahil mas magkakaroon pa na mas maraming infrastructure katulad itong bike lane na to dito sa San Fernando, Pampanga. Thank you everyone for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan.